First Samuel chapter 15 verse 22. Kung sa kini ka pamilyar na nga bersikulo mga igsoon ko atong pagabasahon. Okay, dungan tagbasa tanan. 1, 2, 3, go. Og si Samuel miingon, si Jehova may dakobang kalipay sa mga ug sa mga halad. Maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova, ania karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad, ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Ako ni basahon sa English. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the path of rams. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang mga pulong. Magdala ko sa pulong sa Diyos sintak na sa kagabion. The art of obedience. Idukon nato ang atong mga ulo and let us pray for the word of the Lord. Dalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Lord, help us tonight. Mga patalinghog kami sa imong mga pulong, Ginoo. Give us a heart that willing to hear and to receive your words. Kuhaon sa man ang mga butang nga naghasol sa among hunahuna karon. Unsa man ang makadisturbo kanamo, Ginoo, sa pagpatalinghog sa imong mga pulong, Lord. Badlo nga, Ginoo, aron makahimo kami pag-concentrate sa pagpaminaw sa imong mga pulong ug mutubo kami diha sa espirituhanon nga bahin o Dios. Help your servant to deliver your words tonight. Not my will, but your will be done, Lord. Anoint the lips of your servant. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Gusto ka palakpak sa makausa? Praise the Lord. Makahimo namang tanan sa pagpanglingkod. Ingon pa sa DOH, mga igsoon ko, nga karon nga mga panahon mitaas ang kaso sa hilanat, ubo og sipon. So kung giubo ka o gisipon ka, ayaw katingala, nisabay ka sa uso. Uso karon. Mga abnormal lang walay mga ubo. Abi ka na kay ubo, pastor. Joke raha. Anang sa panahon na usog na siya mga higsoon ko niya. Flu-like symptoms, flu-like mo na gitawag nila mga higsoon ko og gabi mga higsoon ko siguro mga alas 10 to ang northern part man siguro na, northern part of Cebu. Ang epicenter sa 6.9 magnitude nga lino gabi mo ang Bugo, Cebu. Kung sana pagbasa Bugo, maraglain man kung Bugo. Taga-asa ka, taga-Bugo. Dito gyud ang dako og damage mga igsoon ko sa daan bantayan na siya. Ngani ang natay Bible School diha ang UPBI, United Pentecostal Bible School, Bible Institute, naapektuhan sa mga igsoon ko. Gipost sa anak ni Pastor Cornelio Mangguba, si Pastor Junil Mangguba. Nakita nato mga igsoon ko, guba ang maong Bible School. Daghang mga facilities sa maong Bible School ang naguba. O gabi nangatulog sila ang mga Bible School student sa gawas, nagbanig sila kay aftershocks. Mayat maya ang aftershocks mga igsoon. So kung naa ka sa habog nga building, murag matruma ka kay halos kada taod-taod, doon ay pagtayog nga mahitabo mga igsoon ko. Matod pa sa report, mikabat na sa 69 ang casualties. So doon na sa 69 ka mga kinabuhi ang nakalas. Walay nagdahom, walay naka-intercept, walay bisan kinsa nga nagunahuna nga moabot nga katalagman ni atong orasa ni atong gabiuna.
Only God knows everything. Ang tanan mi ho, praise the Lord. Mo nang kung nakakaroon safety, walay tatsa, naginhawa, it's God's blessings and favor to us, mga igsoon ko. Dunay mga tao nga gikuha ang kinabuhi kagabi. Aban salamat sa Dios sa iyang gihatag nga lugway sa matag usa kanato, mga igsoon ko. Ang tanan mi ho, praise the Lord. Amen. I-pray na to sila. Bago lang ang Masbati, mga igsoon ko. Giguba sa bagyong Upong. Grabe, murag. Ingunahan rin po, ingunato po ang damage sa Odette sa una na to, katong diri sa Surigao. Kay maumang yun to ang pinaka-naagian yun, ang Masbati, mga igsoon ko. Guba ang ilahang lugar, ang mga balay, ang mga agriculture, mga igsoon ko, mga tanom. Back to zero. Ato silang dadon sa mga pagampo, mga igsoon ko, labi na ato mga kaigsuonan dito nga dapit. Sa mga nakasinati sa katalagman, dili lalim, mga igsoon ko. Matud pa sa report, siguro mga sa kabulan sila dito, walay kurinti. Murag sa ato sa una, walay kurinti, mga igsoon ko. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Amen. Naapatan ni ining kalibutan na, and that's normal in this world. Amen. Dito sa langit, wala na linog dito, wala na bagyo. Amen, hallelujah. Manang samtang napatanin ng kalibutan na, makasinatig yun na mga katalagman. That's the reason why, dili ta mangandoy. Mangandoy nga mo bato ni ining kalibutan na, dili ta mangandoy nga dinhira ta. Doon ay dapit nga giandam ang Diyos, nga diin dito, wa na'y kasakit. Ang tanan, mingog, amen. I-pray na to, mga igsoon ko, ang atong buluhaton, ang atong karon may unang adlaw sa bulan sa Oktubre. The whole October, let us pray that God will provide all our needs. Ngun man sa tanan nga itong mga buluhaton, ang Diyos magagiya sa mataglakaw na to, sa mataglakang, sa matagdesisyon nga atong pagahimoon. Let the Lord be our guide, mga igsoon ko. Ang tanan, mingog, amen. Kung nakahinumdum mo kaniadto, mga igsoon ko, I teach o I preach about the art of patience. Midweek yapon to. O di mga taknaa, malipayo na nga kung kasing-kasing nga magtudlo, magdala sa pulong sa Diyos, the art of obedience. Ingon pa, mga igsoon ko, sa biblical meaning in the word obedience, kung ato ning hubaron, mga igsoon ko, tinambanon o binisayon, ingon pa sa iyahang kahulugan, pagkamasinugtanon, pagtuman, pagpatalinghog sa mando o kabubuton sa Diyos. That's the meaning of obedience. Ang tanan, mingog, amen. Atong tagaag example ning word nga obedience, mga igsoon ko, sa Old Testament o sa Bible, ang pinaka siguro nga the best nato nga mahimong ihemplo when it comes to obedience. Una natong mabutang sa atong hunahuna o unang mahinumduman nato, mga igsoon ko, si Abraham. Nagmasinugtanon siya sa dihang ang Diyos nagsugo kaniya nga ihalad si Isaac. Of course, sa tawhonon nga bahin, dili malikayan nga mo resist ka nga naman. Kay anak gud niya, dugay sila nangandoy nga magkaanak. O gisaaran sila sa Dios nga gikan kaniya adunay baga nga kaliwatan nga sama kabaga sa bituon sa kalangitan o sa balas sa kabaybayunan. And yet, dunay mga panghitabo nga gisugo siya sa Dios nga ihalad ang iyang anak. Ato masahon Genesis 22 verse 2. Ug siya miingon siya. Ang Dios may gipasabot ani. Kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong, gi-specify pag yun Auntie Ilma, nga imong pinalangga nga mao si Isaac. Bugtong o pinalangga, gi-specify pag yun. Ingon sa kuhaon mo ang imong anak, nga naman, kay naman say anak nga sa lain, si Ismael.
Hello? Pero nasayod ang Diyos nga mas pinalangga ni Abraham si Isaac kay anak ni sa tinuod niyang asawa. Ingon ang Diyos sa iya, kuhaon nimo ang imong anak, bugtong anak nga pinalangga nga mao si Isaac, ug umadto ka sa yuta sa Moraya ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Now, watch. Wala ko nagbutang-butang ha. Pero siguro dili sama nga atong pagtuo sa pagtuo ni Abraham. Pero kung sa ako to nahitabo, I may question God first, Lord, nganong si Isaac man, nganong dili man lang ang akong asawa ang ihalad. Katawa si Jonah. Ingon si Sir Jojo Serrano, siyempre, dunay refuse, dunay ka ng, siguro sa tawhonon, dili malikaya nga dunay question o dunay pagbalibad tinawhanon. Dili to lalim nga butang para kang Abraham. Kay kung asawa ko no to ang gingon nga ihalad, perting dali ara to. Dili masukod ang iyang pagtuo nga naman. Dali ra. Kaya una-una, kana pa ba? Makaalilis ako, makapili na po kong bagong asawahon ako. Hello? Pero tanawa ang verse 3, ingon, anak siya ka-obedient. Tanawa, basa na to ang verse 3. Og si Abraham mibangon pagsayo sa buntag. Kung kita to, mubangon kahatag sayo ang kuliboy. Muhalad kas imong anak, mubangon ka kag sayo. Hello? Nakita ninyo ang iyang pagka masinugtanon? Og si Abraham mibangon pag sayo sa buntag. Wow, samtang gibasa na ko ni, nakain ko, wow. Grabe gyud ang pagkamasinugtanon ni Abraham. Bisan sakit para sa iya ang iyang buhaton anang adlaw. But still, nipangon siya sayo nga naman, kay nisugot siya, nagmasinugtanon siya sa mga pulong sa Diyos. Hello? Mura di mo kumbinsido ni Abraham? Anta na, mingog, amen. Dili to gusto ni Abraham nga buhaton, bilang pinalangga niya yung anak, mahal niya ang iyang anak, apan kinahanglan siyang mutuman sa mando sa Diyos. Kaya ang iyang huna-huna, ang akong gusto, mas labaw ang gusto sa Ginoo. Naamang ko'y gitinguha, pero mas labaw ang mando sa Diyos. Obedience requires faith and action. Kay naiingon dito sa Hebrews, kay nagtuo si Abraham, nga bisan iya nang ihalad, iya nang sunugon ang iyang anak si Isaac, na siya'y pagtuo, nga himuon gihapon sa Diyos, nga banhawon ang iyang anak, tungod kay nituman siya sa iyang mga pulong. So naa siya'y faith, and his faith nag-produce og action. Because obedience requires faith and action. Ang tanan niyo, praise the Lord. King Saul disobey God. Mao ni ang atong K-verse. Katong atong gibasa. Nagiingnan si Saul sa alagad sa Dios nga si Samuel gisugo sa Ginoo. Samuel ingna si Saul nga patyon tanan Amalekanhon. Makigubat ta karon sa taga-Amalekites. Kung mga tatay mo nga naminaw sa wali ni Pastor Rick atong first night baganto, di ba? Si Amalekites, si Amalek ba to? Apo ni Esau. Nga nakigira, nagdumot sa mga kaliwatan ni Jacob nga mao ang mga Israelita, kay ang ilahang birthright sa ilang apuhan
gikawat ni Jacob. Siya, di ana, ng mga Israelita. Giraho na nato ni sila. O kiningay gayon, ingon ang Ginoo. Panahon na para puuhon ang kaliwat ni Amalek. Mo nang si Saul ang iyang gitagaan og tahas. Saul, patya tanan, way ibilin. Bata, tigulang, tambok, niwang. Ingon man ang ilahang mga binuhi. Way ibilin. Mga niwang, mga tambok, karniro, baka, kabaw, iring, iro. Tanan, patay. Pero kabalo na taon sa gibuhat ni Saul. Gibili niya ang mga tambok. Gibili niya ang hari. Kay gigwapuhan si Saul. Unsay inyong reaction, mga ginikanan nga naa dinhi? Unsay inyong reaction kung musugo mo sa inyong anak unya dili tumanon? Hello, maragwa man ko'y istorya diri karon. Unsay inyong reaction kung ang inyong anak inyong gi-instructionan nga anak, ingon ani ang imong buhaton, manilhig ka, magdungag, manghugas og plato, kay inik-uli nako magdala kog litson manok. Kay mamaligya kog kopra sa Surigao. Pag uli nimo, why anak na naglimpyo, to aras suba, naglangoy-langoy, naligo, nagsigig ana-ana sa mata. Kay hayap na, naggabon-gabon na ang mata. Ug lumigo og suba. Naabtani mo imong balay, why tao? Why bata? Why anak ka nagtikaw-tikaw? Malipay kaha mo. Dili. Natural masuko ta. Ing ana ang gibati sa Dios. Mas insulto to sa Ginoo. How dare you? Ngawa ni mo tumana ang akong sugo sa imo. Nakalimot na ka nga Diyos ko. Ingon ana to kung makasumbat pa tong Ginoo kang Saul. Ingon ana to directly. Hello. Ang tanan mi praise the Lord. Mao nang kung gikuha sa Diyos ang gingharian gikan kang Saul, it is God's. Katungod to sa Diyos kanuman, si Saul wala nituman sa pulong sa Ginoo. Now let's go to the benefits of obedience. Nagtuo ba ta nga dunay benepisyo ang pagkamatinumanon? Tulo ka butang nga itong hisgutan karon. Number 1, obedience will activate God's protections. Genesis chapter 6 sa wala pa ng verse 22. Ipasaka ko no, palihog. Ala atong pangitaon asa tadapit magsugod anig basa. Ay sa kadali ra ha. Say manggudili na nako ibutang tungod sa kataas sa bersikulo. Dili na nako ibutang. Verse 14 ta magsugod. Dunay command ang Diyos kang Noah. Kabalo na ta sa istorya ni. Ingon ang awit Kalib. Si Noe nagabuhat og arka. Kabalo ka na Kalib? Ikaw Brel, kabalo ka na mo kanta? Dili! Mong nahibaw, ano magod? Basahon na to. Sige, 1, 2, 3, go! Dinhi nagsugod ang instruction sa Diyos kang Noah to build an ark. Ingon ang Diyos, magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga guper. Very specific ang instruction sa Ginoo. Ang kahoy kinahanglan nga guper, unya na ay rooms nga imong buhaton sulod sa arka ug pagabuliton mo og salong ang sulod ug gawas. Ug buhaton mo kini ingon niini ang paagi, ang katason, everything kung imong basahon paubos,
Gibutang sa Diyos ang instruction dito, ang kataas, ang kalapad, ang mga bintana, asa ibutang, asa iplastar, unsa kadako ang pultahan. O ang verse 22, mao na ni akong gisave nga bersikulo. Og kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. What if dunay usa ka bintana dito anti ilma nga wala gisunod ni Moses? They will suffer the consequence. Kay ang tanan nga gi-instruct sa Dios dunay purpose nganong diha ang pultahan, nganong diha ang bintana, nganong ingon ana kahabog, nganong ingon ana kalapad, nganong ingon ana nga kahoy. Everything is very clear. Ang tanan mingog, amen. Ang tanan mingog, praise the Lord. Hebrews chapter 11 verse 17, tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidanan siya sa Diyos, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Noah built an ark in the midst of the people that know not about rain. Akong gisearch ang kuliboy kay na-conscious ko kung wala pa bagyo'y ulan adtong panahon nga nahitabo. Gisearch na ko, nagpatabang ko sa AI. Ug matod pa sa iyang explanation, according to the Bible, ingon ang Genesis, wala pa paulan na sa Dios ang yuta kay wala pa'y tao nga muugmad. Ug gikan sa creation hangtod sa panahon sa baha, sa wala pa ang baha, ang yuta daw gibasa, pinaagi ug giyamog. Mo nang kung imong pamalandungan, kung imong huna-hunaon pag-ayo, si Noah nagbuhat og arka. Nga ingon ang Ginoo, Noah paghimog arka. Ingon siya, say arka Lord. Kay lunopan nako ang kalibutan. Unsay lunop? Paulanan ako 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Unsay ulan? Mo nang pagpahibalo ni Noe nga dunay lunop, dunay ulan nga mahitabo. Way tao nga nituo nga naman. Wala pa sila ka-experience og ulan. Wala pa sila kakitag unsay baha, unsay lunop. Wala pa sila kakitag unsay dagway sa arka. Mo nang ingon din mga igsoon ko, tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidanan siya sa Diyos, may tungod sa mga mahitabo nga wala pa makita. Andanan mingog, amen. It was obedience that pushed Noah to build an ark. Wa siya kasabot, unsay baha, unsay mahitabuan ng baha, unsay mahitabuan ng uwan. Pero, sige sir, pasan, Brother Jubin, og kahoy. Gupir, gabas, wala ba ganito'y sinso sa una nga, isara ka adlaw ginabasay, daghan na dayo, kahoy nga maplastar. Ato na, mingog, amen. Kung atong hunahunaon, gihimo ang arka sa amateur lang nga panday. Walay experience si Noe kung unsa pagpanday og arka. Walay experience si Noe sa pagpanday og dagko nga mga instructor, pero doon na instruction ng Diyos nga iyang gisunod. That's the reason why misugakod ang arka sa pila ka adlaw nga naglutaw-lutaw sa baha. It's not all about expertise. It's not all about skills, mga igsoon ko. Basta di ay mo tuman lang ta sa instruction sa atong buhi nga Diyos. Bisag amateur lang ang atong mahimo. Pero doon ay Diyos ka naghatag ng instructions. Kung musunod lang ta, mo-obey ang kalampusan, ang kadaugan, atong mabatunan. Protection man to nila. Ando na mingog, amen.
Mateo 24:37 to 39. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Mao man usabon niya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon gani atong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon o na nag-inom, na nagpangasawa, na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Si Noe, wa siya kabalo kung sa dagway sa arka ba deroy. Nagsunod ra siya sa instruction. Pag humana sa pagpanday sa arka, gitanaw ni Noe, mauday ni arka. Karon may bala na nato kung unsa ng ulan, kung unsa po ng baha. Ingon na ang Diyos, sulod na mo Noe sa arka. Ay iya pang ibang tawag ang mga tao, manulod na ta. Ingon ng Biblia, ang mga tao ni atong panahon na nagpangaon o na nagpanginom. Wa may kabaluan ang imong ipangyaw-yaw Noe. Pirting inita. Unsa man ang baha? Unsa may dagwayan ng baha? Unsa may dagwayan ng ulan? Ganindot sa panahon, no? Antanan mo, praise the Lord. Why nito why naminaw? Nagsigil sila pangaon, nagsigil sila inom-inom, nangasawa, na nagpamana. Ang tanan mo, amen. But there was a man nga puno sa pagtuman ang iyang kasing-kasing. Abandonay usa ka tawo, kauban ang iyang panimalay, nagbasinugtanon siya sa Dios. Pag-ingon sa Dios kang Noe nga magbuhat ka og arka, ug sumulod kamo niini, it's for their protection. Ang atong protection usahay dili gikan sa Dios mismo, apan kinahanglan kini natong buhaton. Ang tanan ningo amen. Ang atong prediksyon, dili nga magpadala ang Diyos og dako kayo nga tabon, aron tabunan ka. Lord, magpadala kag bato nga mo'y mo panalipod nato namo gikan sa bagyo. Ang atong proteksyon, usahay, ang atong proteksyon mao ang pagsunod sa iyahang mga pulong. Ang tanan mo, praise the Lord. Usahay ang proteksyon, mao ang pagtuman kung unsay gisugo sa Dios nga angay natong buhaton. Niingon ang Dios dili pagbiya sa panagtigom. Niingon ang Dios umadto ka sa akong panimalay kay dito magdaig o magsimba ka. It's our protection from this wicked world. Ang tanan mingog amen. Amen. Kung wala nituman si Noah, walay arka nga ilang mahimo, nga mao'y mahimong proteksyon nila sa panahon sa baha. Ikaw nang awit, ang arka naglutaw-lutaw sa mga balod. Hinay man manganta niya ako mga estudyante. Amen. Kung walay Noe nga nagmasinugtanon, walay maluwas. Walay protection kang Noe og sa iyang tibuok nga panimalay. But thanks to God, thanks to the Lord, nga dunay usa ka tawo nga bisag wa siya kabaluon sa iyang buhaton, but still he follow and he obey the word of the Lord. Amen. That's the obedience. It will activate God's protection. Amen. Ang tanan mingog amen. Sa atong mga kinabuhi, dili ta basta-basta ditso mo desisyon. Let's consult the will of the Lord. Hello. Amen. Kay mao nay mahimo natong protection. Ikaduha, obedience will activate God's miracle. Ito mo ana. Kung magmasinugtanon ta, mo-activate, mo-enable, murag ka ng, ang word nga activate ka ng, usaray, ka ng hustong haom nga,
Hubad anak binisaya. Aktibo. Kanang mukuan ba kanang naibisa. Tagalog manggihapon. Di manggihapon Bisaya. Basta mao na to, activate. Murag mabuhi. Murag mahimo. Makahimo ang pagkamatinumanon. Makahimo. Makapabuhat og milagro sa Dios. Ang tanan mingog amen. The story of Naaman. 2 Kings chapter 5 verse 10. Before that verse, ingon ang verse 1, Naaman was a mighty man of Baelor. Usa kakapitan sa panon sa mga sundalo sa Syria. Usa ka tawo nga talahuron. Usa ka tawo nga tinahod. Apan ingon ang verse 1, apan siya usa ka sanlahon. Naay apan. Tanan mihog amen. Mura katong istorya ba nga binuang nga sugot ka ikaw ang pinakadato. Pero imong naong muna na. Kaya ngong pagkag mauna na. Oh, sige, sugot ko. Muna na man di ay. Sugot ka imong naong muna na. Bisag way gihimo magnana ra. Bisag way gipati nimo magsigirag na na. Bahala na lang pug dili ako'y pinakadato basta dili muna na akong naong. Ingon ani si Naaman, mighty man of Baelor, honorable, great soldier, captain sa sundalo sa mga Syrianhon, pero naa siya'y apan, usa siya kasanlahon. Nakadungog siya, dunay usa ka babae dito. Usa ka babae nga ulipon naa sa Syria. Naa sa Syria nga taga-Israelites. Niingon siya, ni-recommend siya na ay among manalagna dito sa Israel. Nadungog na ko nga daghan na siya giayo nga mga balatian. Daghan na mga milagro nga iyang gihimo. Gipasumunan nila si Eliseo. Muanha mi diha kay naami ipatambal. Matong ang verse 10. Laktod ta sa verse 10. Before sa verse 9 pa. May bawa na to ang verse 9. Busa si Naaman miato uban ang iyang mga kabayo ug uban ang iyang mga karo ug mitindog sa ganghaan sa balay ni Eliseo. Tindog sila dito. Ayo! Uli nitong tuplok sila sa doorbell. Ding dong! Ding dong! Ako yawa god na naday doorbell sa una pastor. High-tech naman. Verse 10. Og si Eliseo nagpadala og usa ka sulugoon ngadto kaniya nga nagaingon. Yang sulugoon kinsa to? Si kinsay makatagna tagaan ako kinde. Unsay Hasi? Si Gihasi. Giingnan niya si Gihasi. Gihasi. Lugwa dito, gawas sila dito. Ug mao ni ihatag nga instruction kang Naaman. Wa pagani ni sulti ang pasyente unsay iyang sakit. Gisulti anag unsay buhaton. Ingon siguro to si Naaman, manalagna gyud ini. Kay kung niingon to si Eliseo unsay imong sakit, uli na ta. Ingon manalagna, nangutaan naman day kung unsay akong sakit. Munang ingnon gani mo nga na ay manalagna dito niya mga tumo. Nya pangutan mo kung sa imong sakit di ay. Uli mo oy. Di na manalagna. Ingnan niya Gihasi lakaw. Ato ba nga dito ning atong pasyente nga naris gangaan sa tumbalay. Ingnan siya nga lakaw. Hugas ka dito sa Jordan 7 times.
ug hiulian ka sa imong unod, ug ikaw mahinlo. Tanawa ang reaksyon ni Naaman. Verse 11. Apan si Naaman naligot-got, ug mipahawa ug miingon, ani akaron ako naghunaw na nga siya sa pagkatinuod bugula nganhi kanako, ug motindog ug magatawag sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios, ug magawarawara sa iyang kamot sa maong dapit, ug mamahayo ang sangla. Kaingon ko bagi akong anhion, iya kong pandungan, iya kong ilihans, iya kong tutuan, iya kong wiris-wirisan. Nga mo tawag sa pangalan sa iyang Diyos, ug maayon ako. Napa siya ilain nga concern. Verse 12. Dili ba ang abana ug ang parpar? Nagsugod na siya start og mention og laing suba. Unsa ang instruction? Mutuslob kapito. Asa? Sa Jordan River. Very specific ang instruction. Jordan River, 7 times. Hello. Pero tanawa, ini sinaaman. Tungod manggod kay na ay ranggo. Ingon na siguro normal siguro na sa mga taong na ay ranggo, no? Hello. Hello. Siya, na may abana, na may parpar, na may Damasco. Mas labing maayo man nga suba kaysa tanang tubig sa Israel. Labing maayo pa man kaysa tanang tubig sa Israel. Dili ba ako makapanghugas nini og mamahinlo? Ingon ang Biblia, mitalikod siya mipahawa nga naglagot. Sayang natag oras, diri ta na mangunay ta. May pag nangaon tag Jollibee, busog pa ta. Ang disobedience naghari sa iyang kasing-kasing. Verse 13. Ug ang iyang alagad ming duol ug namulong kaniya. Amahan ko, kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili mo ba kini pagabuhaton? Nanhain ang labing maayo kung siya mo ingon kanimo paghimasa og mamahinlo ka. Murag gikumbinsi sa ulipo ng iyang agalon nga unsa may naagong atong tumanon ra kanto. Tistingan ko nun natugtuman ang iyang gisugo. Total, 7 raman na kahigayon. Total, kung hugawan ka suba sa Jordan, mag-andam mi daag chlorine. Inighawas nimo bubuan ka na mo chlorine. O baka ha Zonrox nga color safe. Nanalay na sa una, pastor. Basin. Mag-andam mi daag towel. Kay pananglitan og luuran ka amo kang pahiran dito, bubuan ka na mog tubig nga gikan sa laing suba para mabanlaw ang hugaw. Sulayan lang gud nato. At first, resisted siya. Murag di siya gusto mutuman sa sugo sa alagad sa Diyos. Pero nakumbinsi siya sa iyang alagad, sa iyang ulipon. Ingon ang verse 14. Busa siya miadto. Murag nakapamalandong siya may siyang tuod, no? Sige, atong tistingan. Ug misugmaw sa iyang kagalingon sa makapito didto sa Jordan. Sumala sa gipamulong sa tao sa Diyos. Ingon ang verse 14. Ug ang iyang unod na hiuli pag-usab sama sa unod sa jutayng bata ug siya na hinlo. Hello. What if ang disobedience ang naghari sa iyang kasing-kasing? Walay naaman nga mahinlo og mamaayo. Ang tanan mi praise the Lord. But take note, it's not about the river. It's obedience that activated God's miracle. Atong balakpakan ang atong buhi nga Diyos. Hello! Ang tanan mingog amen. It's obedience that activated God's miracle. Nga naman, dili, nga naman, ang gusto yun niya, dili yun sa suba sa Jordan.
Pero dili man to may instruction sa alagad sa Dios. Ang tanan mingog amen. Bisang pagka-20 siya dito slob kung dito sa Sparpar. Bisag ka-20 siya dito slob kung dito sa Euphrates. Di siya maayo kay ang instruction Jordan River. Ang tanan mingog amen. Munang magbantay ta mga igsoon ko. Let's guard our hearts and our mind, mga igsoon ko. Kay doon ay mga instruction nga kinahanglan natong sundon ug tumanon, mga igsoon ko, para ang milagro sa Dios mo activate sa atong mga kinabuhi. Hello. At namin ug amen. Doon na tayo mga tao nga gibutang sa Dios above us. Doon ay mga otoridad, mga igsong ko ang atong mga leaders. Kung youth ka na imong youth president, kung LM ka na imong LM president, kung men's ka na imong men's president, na ay pastor, na ay mga presbyter, na ay mga tao nga gibutang sa Dios above sa ato mga igsong ko. And let us be obedient to the authorities that God has put into our life. Ang tanan mingog amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Naaman na sila yung mga authority. Naaman na sila yung mga instructions. Amen. Sayang atong youth president mo instruct nga karon mga youth. Natay pahina. Karong Sabado. Mingong ka nga nganong Sabado man. Nga naman tanay halidi, naman tanay lain nga adlaw. Imong deactivate ang milagro sa Dios. Tungod kay wala ka ni simple pagtuman sa simple nga instruction. Ang tanan mingog amen. Ang tanan mingog praise the Lord. Ikatulo, last, obedience will activate God's blessings. Tana, dili mo mabackslide hapon ani ha. May mga bag-o dire. Malakyas kapitulo 3 bersikulo 10. Dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tibiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Samtang magbasa ko ani kanang sa mga murag mo ni siya usa sa pinakainit nga debatihanan sa social media. Mingon ang uban nga wala man nimo kamo manggod kay wala ninyo sa Dios gidala sa pastor. Naday mo ingon nga wala may laing gihatagan ng Dios og katungod nga mudawat ana. Mga pari raman. Nganong sa pastor man ninyo gidala. Kini nga sugo kung imong pamalandungan. It's not all about who will receive. It's all about obedience. Hello. Obedience. Ang isgisukod ani ang imong pagtuman. Hello. Kanta namin kung amen. Kay, kung magisgotag 10%, kung 100, dili pa bugat ang 10%. Gis, pila ra may gis. Bisang pag-20 pastor. Pag 1,000, 100, bisa pag 150 hon. Pero magisgot na kag 100,000, pila man? 10,000. Uy, kapalit naman tanag. Pila ka sakong bugas. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa daghan. Hello! Ato na ng labyan kay Basig. The widow in Sariphat. 1 King chapter 17 verse 7 to 16. Ganiha kang Eliseo ta. Karon magisgot na punta kang Ilyas. Wala man si Gabgab dire no. Ingon ta na tos Gabgab. Tere tere te. 17 verse 7. Giingnan sa Ginoo si Ilyas adto dito sa Saripta. Bisaya Saripta.
English, saripat. Kay naa dito'y giandam nako nga motagbo sa imong panginahanglan. Kay naay hulaw, pila ka tuig nga hulaw nga nahitabo sa Samaria ug sa Israel. Ug nahitabo sa wala madugay ang mga sapa na mala. Nauga na wa na'y tubig tungod kay walay ulan sa yuta. Verse 8. Ug ang pulong sa Dios bidangat kaniya nga nagaingon, tindog umadto ka sa Sarepta nga sakop sa Sidon ug magpuyo ka didto. Ania karon ako nagsugo sa kabalo nga babae dito sa pag-alima kanimo. Verse 10. Busa siya mitindog umiadto sa Sarepta ug sa paghiana niya sa gangaan sa syudad. Ania karon usa ka kabalo nga babae dito nangahoy. Ingon ang babae dito. Nagunahon na ang babae siguro samtang nangahoy itong bayhana. Ingon siya, mauna gini ang last na mo. Last na mo na yung lutoon karon. Mamatay na mi. Yung mana mo ang ikaon karon. Mamatay na mi. Siguro mo itong pinakabugat niya nga pagpangahoy. Kay kabalo siya nga human nga dugluto niya. Wa na sila'y lutoon, wa na sila'y kaunon. Maghulat na lang sila kanus as sila mamatay. Niabot ang usa ka tao dito. Kagkag og buhok, bangason, way ligo, nanimahong og gingot. Wa may ligo-ligo. Dagsungkod. Kurug-kurug na si Elias dito. Day, pwede ko muhangyo sa imo. Mangayo kog tubig. Sa away problema. Napaman ko yung pila ka banga nga natigom. Una-unas bay, may tubig ray pangayo na ni. Punta na din ni mangayog pagkaon. Kay kamay, rakan na bagad to. Na kay maroban po ni si Elias. Di ba tamadaot aning mo inom tagtubig nga way sod atong tiyan. Verse 11. Ug sa dihang nakapadulong siya sa pagdala niya ni Ana, gitawag siya mingon, Daddy ako, naghangyo kanimo siya, dahay. Kainom naman kong tubig, murag nigaan-gaan nga akong paminaw. Salamat sa tubig, pero lahi ra gyud tong makakauntag tinapay. Sag na imo diha, daddy ko. Usa ka buok nga tinapay sa imong kamot. Ingon na babae, tuan na lagi. Nangayo nagtinapay. May pagwala ko ni tagahig tubig para ato ni sunod balay mangayo. Tanawa, unsay tubag niya sa verse 12. Nitubag ang babaeng balo. Sa mingon, ingon nga ang Diyos buhi. Wala ko'y usa ka buok nga tinapay. Pero naami diri usa ka kumkum nga harina. Ug usa ka pudyot nga lana sa tibod-tibod. Nangahoy gani ko ron, Senyor, kaysa dihang ako naning lutoon, mangaon mi sa akong anak, maghulat na lang mi kanus sa mi mamatay. Kay wa na mi pagkaon nga mabilin. Kay mao na lang ni ang pinakalas. 13. Ingon si Elias, ayaw kahadlok. Lakaw o buhata ingon sa akong gipamulong. Pero una ako. Una ako buhati ako dito sa usa ka jutay tinapay pag-una. Ug dadi kanako ug sa tapos siya na pagbuhat alang kanimo ug alang sa imong anak nga lalaki. Kasi makaingon mo hanga, agi, sulti man na ni pastor para pag nay ato, unahon nato siya gahatag. Dili na mo akong motibo ha, kabalo ang Diyos. Pero hinoon, ingon man ang Biblia, nga kung makahatag ka sa alagad sa Diyos, bisag, sana lang kabaso mga tubig, di ka kawada ng balos. Naragot sa inyo na. Pero anak ko nagituyo. Kaya para pag naiinyo, unahon ko ninyong hatag. Masig kaingon mo ha? Wara ba ka dyan? Cross my heart. Bitaw. Nalambigit lang ni siya kay nakita na ko haom sa ikatulong nga puntos. Obedience will activate God's blessings. Kaya nga naman, kay unsa na lang kung katumbayan na wa ni tuo kang Elias. Sa byut-but man ang imo. Abi man gamiton pa nimo ang Diyos para ikaw may una makakaon. Basig human nimo kaon, di na ka na mo makitan.
Musibat na ka, wa na may makaon, mga matay na may, miskay napamila sapir, wa na noon. Kung wala nito o tumbayhanas tiraires, he will never experience the abundant blessings of the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Pero tanawa, verse 14, kay kini ang gipamulong ni Jehovah nga ang Diyos sa Israel. Ang tadyaw, gisultian na siya daan kung sang may tabo, nga milagro o panalangin nga iyang madawat. Siguro kung karon ba ito nga panahon, waka kaila sa tao, first time ni mo nakitaan, magunahuna kaka nga tinuod ni iyang gisulti. Kaya di ba ka ni nangilad ra? Basig iskamir ni kay tanaw palang. Basig na ani daot sa utok kayo, way ligo, bangason, bahog ilok. Irmitan niyo, dagway ani mo di katuuhan. Pero ang babae, he obeyed the word of the man of God. Ingon pa din ha. Verse 15. Og siya miadto sa nagbuhat sumala sa pulong ni Elias. Kaya kung wala siya ipagtuman ng tilma, kung wala pa to siya ipagtuo, dili siya mubuhat. Wala siya obedience, wala siya faith, wala siya work. Pero sa dihang nadungog niya ang instruction sa alhagad sa Diyos nga si Elias, nituman siya. Nituo siya sa pulong sa Ginoo. Nituo siya sa pulong sa alhagad sa Diyos. Nituman siya og iyang gibuhat. Nagluto siya, makita man nato ni. Luto na siya. Usa ka kumpra ka mga jod, iti-iti pa niya. Wa na mga jod. Luto siya. Sa marang na nagisa. Adili man na ito ginisa. Ambo, doon na pagluto ng harina. Himo og tinapay, butang sa lana. Serve na niya. Ana sir, siupaw ni ang palaman ani katong naging si mana nga ilaga nga among nabitik. Oh sir, here comes your food. Oh, eat well. Ano ito? Sige ra na kay. Ma, anong katumay mong paon nagkaon nga? Gutom na ko man. Sige ra na kay. Alagad manas Ginoong hinay ra man na mo kaon. Tanaw-tanaw ng bata man. Gibali na ma. Mag, papel na kayo nabilin. Stilan. Pati papel, wa mga jud gipalabay. Di ba kanang siopaw naman ay papel sa ilawom. Gisupsupan pa man gyud ang papel. Tawag na si Elias. Day! Oh, sir, unsa man? Oh, paghimo na mo inyo. Last na ra ba to, sir? Dili. Tanaw magbalik. Verse 16. Verse 7, balik ta sa verse 15. Og siya miadto sa pag-abot sumala sa pulong ni Elias, og siya nga lalaki ug ang mga kauban sa iyang panimalay mingkaon sulod sa dag. Verse 14 pa, nilsubra naman ta. Okay, muna na ito, verse 15. Mingkaon sila, nagluto na sila, luto. Uy, naman po'y nabilin. Luto. Pagkaugma. Ay. Ma, magluto na ta. Maraglas naman to atong gikaon gabi. Mao, ingon to tao nga, dili daw mahurot. Tanaw na to. Pagtanaw nila, napuno ang ilang sudlanan sa harina. Mao nang gingon din mga igsoon ko sa verse 16. Ug ang tadyaw sa harina wala makulangi ni mahutdan ang tibod-tibod sa lana sumala sa pulong ni Jehovah nga iyang gipamulong pinaagi kang Elias. Ingon ang babay, hala, ako man to'y nagluto gabi inak. Last na lang yun to. Pero karon na puno na pod. Nakuhaan na pod. Tintiro adlaw sila nga magluto, makuha na pod. Pagkaugma, mapuno na pod og balik.
Ang blessing sa Ginoo wala makulangi igsoon ko. Kanunay nagdugang kung makuhaan pagkaugma madugangan na pod. Imagine, what if ang balo nga babae wala mituman sa pulong, wala nagpatalingog sa pulong ni Elias. Kung nangyam ida sa Diyos sa imong mata. Gutom na mi, bahala ta. Bahala ka diha, pareha na tagi pag gutom, mukhaon mi, amo ning harina. Anda na mi, praise the Lord. Naapod mi panginahanglan, oy. Pangita dito, gimog lain, paningkamot dito. Pero salamat sa Diyos kay kinimbayhana, nagmasinugtanon siya sa pulong sa Ginoo. Nagmasinugtanon siya sa alagad sa Diyos. That's the reason why he experienced God's blessings, God's abundant blessings. Manindog tang tanan ning takna karon sa kagabion. Ang akong conclusion mao ni mga igsoon ko, ako ning nabasa usa ni sa mga linya nga gibuhian ni Reverend Joel Ayuda, pastor sa Potter's House. Murag may Kawayan, Bulacan man siguro ni siya. UPC, may Kawayan, Bulacan. Wala ni nahimo nga mensahe tungod ani ha. Nakita lang nako ning ko, uy, haom man ni sa mensahe nga akong gipreparar. Ingon siya, hindi ka kulang sa instruction. Hindi ka kulang sa word. Hindi ka kulang ng word from the Lord. At di ka din kulang of His presence. Dili daw ta kulang sa instruction. Dili daw ta kulang sa word of God. Dili po ta kulang sa iyang presensya. Unsa iyang ingon? Kulang ka lang sa pagsunod. You are just one obedience away from your miracle, blessings, and breakthrough. Hello. We keep asking God for more of His words. We keep asking God for more of His presence, more of His leading and instruction. But most of the time, ang tinuod nga kulang sa ato, ang pagtuman, ang pagsunod, ang obedience. Don't be discouraged. Don't be disappointed. Wala ko nagigo. Wala ko nagtuyo ani para ikon. Na ako gigo, wala mag-igso. Apan gusto sa Ginoo, pahinumduman ka. Nang tinuod, kung gusto kag breakthrough, kung gusto kag protections, blessings, and miracles, it is just one word. What if, Sister Aileen, taga na itong what if ang nahitabog sa kinabuhi ni Saul? What if he obeyed God? Gihurot niya patay, walay gibilin, niya gisunod ang instruction sa word of God, sa pulong sa Diyos. I believe, dili ingon adto kamaot o kayaot ang ligasiya nga ibili ni Saul sa dihang ni kanaog siya sa iyang pagkahari. Because he disobeyed God, nagubot ang dagan sa iyang kinabuhi. Amen. Gibihaan na gani siya sa presensya sa Diyos, Sister Aileen. Kay nagsigi na lang siya pangita ni David. Kay gusto niya patyon. Kay nabalitaan niya nga si David mo ipuli sa iya. Ingon siya, I don't want to give up this kingdom. I want to kill David. Gusto na akong patyon si David. Dili ko gustong buhian ako ning gingharian. Until one time, na-realize na lang niya nawala na ang tanan sa iya, ang presensya sa Diyos, ang relasyon niya sa Ginoo, ang relasyon niya kang Samuel, ang relasyon mayo niya, ang relasyon kang David, because of his desire, because of his disobedience, he lost everything. He ruined his life, he ruined his kingdom, he ruined his
pagkahari, ang iyang trono sa pagkahari, naguba na daw tungod sa word nga disobedience. Tanan mi nga gabi. I will challenge everyone in this room, in this building, in this church. Unsa man ang instruction sa mga taong above sa atua, sa mga taong na otoridad sa atua. Leaders, it's time for us para atong i-challenge, para atong sorry tawagan kanang himuon ang authority nga gihatag sa Dios kanato, because it's our responsible as a leaders. Og ang tanan nga nasa ilalom sa ato pinagi sa tabang sa Dios, kung musunod sila, mutuman sila, dunay protection, dunay milagro, ug dunay panalangin nga modagayday sa matag usa ka kinabuhi kanatong tanan mga igsoon. And tanan may praise the Lord. And tanan may praise the Lord. Amen. Amen. Let's exercise obedience into our life. Let's exercise obedience to the Word of God. Nga naman protection nato na, blessings nato na, milagro nato na. It will activate all those things mga igsoon.